May bangkay daw sa dagat. Ang sigaw na iyon, parang kulog na bumasag sa katahimikan ng umaga sa kanilang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Napapitlag si Anika. Ang hawak niyang lumang tasa ng kape ay muntik ng mabitawan. Mas matalas pa sa malamig na hanging dagat na humahaplos sa kanyang pisngi ang turok ng kaba sa dibdib niya. Naku po, ano iyon, bulong niya sa sarili, habang mabilis na inilapag ang tasa sa mesitang yari sa kawayan. Ang amoy ng sinaing at tuyo na almusal niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang uri ng pangamba na matagal na niyang hindi naramdaman. Mula sa munting bintana ng kanyang kubo, tanaw niya ang pagkakagulo ng mga tao sa dalampasigan. Ang mga kapwa niya mangingisda, na karaniway abala sa paghahanda ng mga lambat at bangka, ay nagkukumpulan ngayon, mga boses nila itila nag-uunahan, puno ng kung anong agam-agam. Kahit ang mga bata na dapat sana ay naglalaro na ng taguan sa ilalim ng mga puno ng niyog ay nakatigil, mga matang bilog sa pagtataka at marahil, kaunting takot. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Anika. Isinuot niya ang kanyang tsinelas na pudpod na at halos nakikipagbakbakan na sa dami ng tinahak na buhangin at putik. Sa kanyang edad na 45, sanay na siya sa mga hamon ng buhay dagat, pero iba ang kutob niya ngayon. May kung anong mabigat sa hangin, kasabay ng mabigat na ulap na tila nagbabadyang bumuhos anumang oras. Pagdating niya sa pampang, sinalubong siya ng mga bulungan. May babae raw di. Sabi ng isa. Nalunod yata, segunda naman ng isa pa, ang boses ay maihalong awa at pangingilabot. Saan? Nasaan? Tanong ni Anika, ang boses niya ibahagyang nanginginig, sinisikap na huwag magpadala sa takot na nagsisimula ng kumalat sa kanyang sistema. Itinuro ng isang matandang mangingisda, si Mang Cardo, ang direksyon, malapit sa mga batuhan kung saan madalas humahampas ng malakas ang alon, lalo na kapag high tide. Walang ano-ano, lumusong si Anika sa tubig na hanggang tuhod. Ang lamig ng tubig dagat na tila nangangatngat sa buto ay hindi niya ininda. Nakita niya ang ilang kalalakihan na sinusubukang hilahin ang isang bagay mula sa tubig. Isang katawan ng isang babae. Dahan-dahan lang, sigaw ni Anika, ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng otoridad. Kahit papaano, sa mga ganitong sitwasyon, siya ang madalas lapitan. Marahil dahil sa kanyang tibay ng loob, o marahil dahil alam ng lahat ang trahedyang pinagdaanan niya maraming taon na ang nakalipas, ang pagkawala ng kanyang ama sa laot. Nang mayahon nila ang katawan sa buhanginan, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang kumawala sa mga tao. Ang babae, kahit basang-basa at may mga galos, ay halatang hindi taga roon. Nakasuot ito ng puting bestida na ngayon ay puno na ng dumi at punit sa ilang bahagi, ngunit bakas pa rin ang kamahalan ng tela. Ang kanyang buhok, maitim at mahaba, ay nakakalat sa kanyang mukha na parang pinong seaweed. Maputla ang kanyang balat at sa unang tingin, iisipin mong wala nang ang buhay. Lumuhod si Anika sa tabi ng babae. Hinawi niya ang basang buhok na tumatakip sa mukha nito. Maganda ang babae, mga nasa edad 50 marahil. May mga pinong linya sa gilid ng kanyang mga mata at bibig, ngunit hindi nito maitago ang dating kariktan. Napansin ni Anika ang isang gintong pulsera sa kanang kamay nito, simple pero elegante. Ano, Anika? Wala na ba talaga? Tanong ni Aling Nena, isa sa mga kapitbahay niya, ang boses ay nanginginig. Idinikit ni Anika ang kanyang tainga sa dibdib ng babae. Katahimikan. Sinubukan niya ang pulso. Mayroon. Mahina, halos hindi maramdaman pero mayroon. Buhay pa siya, sigaw ni Anika, at biglang nagkaroon ng panibagong sigla ang mga tao. Tulungan ninyo ako. Dalhin natin siya sa kubo ko. Nagkanya-kanyang alalay ang mga kalalakihan. Binuhat nila ang babae, maingat, habang si Anika ay nauuna, nagbibigay ng direksyon. Ang mga mata ng mga taga-baryo ay nakasunod sa kanila, puno ng awa, pag-aalala, at hindi maiiwasang kuryosidad. Sino ang babaeng ito? Paano siya napadpad dito? Anong nangyari sa kanya? Maingat nilang inihiga ang babae sa papag ni Anika. Kumuha si Anika ng malinis na damit, isang lumang duster niya, at tuyong tuwalya. Sa tulong ni Aling Nena, pinalitan nila ng damit ang estranghera. Bawat galaw nila ay maingat, puno ng respeto. Habang pinupunasan ni Anika ang mukha ng babae, napansin niya ang mga pasa sa braso nito, at isang maliit na sugat malapit sa sentido. Mukhang hindi lang ito simpleng pagkakalunod. May iba pang nangyari.
Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, sabi ni Aling Nena, ang boses ay puno ng pag-aalala. Malayo pa ang bayan, Anika. Alam ko, sagot ni Anika, ang isip ay naglalaro. Pero hintayin muna nating magkamalay siya kahit kaunti. Mahihirapan tayong ibiyahe siya ng ganito. Tumingin siya sa labas. Ang araw ay nagsisimula ng tumaas, ngunit ang mga ulap ay mas dumidilim. Parang may paparating na unos. Ilang sandali pa ng paghihintay, biglang umubo ang babae. Mahina sa simula tapos ay mas malakas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Mga matang nangungusap ng pagkalito, takot at sakit. Nasaan ako? Hirap niyang sabi, ang boses ay paos at mahina. Nasa ligtas ka na lugar, Senora, malumanay na sagot ni Anika, hinawakan ang kamay nito. Ako si Anika. Nasa bahay ko po kayo, dito sa baryo namin. Tumingin ang babae sa paligid, sa mga dingding na sawali, sa bubong na pawid. Pagkatapos ay tumingin siya kay Anika, isang tingin na matagal bago kumurap. Senora Samiradi. Bulong ng babae. Ako si Samira. Huminga siya ng malalim, tila sinusubukang alalahanin ang lahat. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata, at isang bagong uri ng takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Anika. Hindi ito aksidente, halos pabulong niyang sabi, ang mga mata ay nakatitig kay Anika, puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Anika, takot, pero may iba pa. Isang bagay na mas malalim. Hindi ako nalunod lang. Napatitig si Anika. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa maliit niyang kubo. Ang simpleng pag-aalala ay napalitan ng mas matinding kaba. Ang kaninang mga tanong sa isip niya ay nagkaroon ng mas madilim na sagot. Pinilit ni Senora Samira na umupo. May gustong pumatay sa akin, Hija. Sa isang iglap, ang payak niyang buhay dagat ay nahaluan ng isang lihim na kasimbigat ng angkla at kasindelidado ng paparating na bagyo. May taong gustong pumatay kay Senora Samira. May gustong pumatay sa akin, Hija. Ang mga salitang iyon ni Senora Samira ay umalingaw sa loob ng maliit na kubo ni Anika, mas malakas pa sa ugong ng hangin sa labas na tila nagbabadya ng mas masamang panahon. Nanlamig ang buong katawan ni Anika. Ang kaninang pag-aalala para sa isang estrangherang nalunod ay napalitan ng isang uri ng takot na mas malalim, mas personal. Para bang ang mga alon na nagdala kay Senora Samira sa kanyang dalampasigan ay nagdala rin ng panganib sa kanyang tahimik na buhay. Sino po? Bakit naman po kayo gustong patayin? Nanginginig na tanong ni Anika habang pinipilit na pakalmahin ang sarili. Hinawakan niya muli ang kamay ni Senora Samira na malamig pa rin at bahagyang nanginginig. Umiling si Senora Samira, ang mga matay puno ng luha. Mahabang kwento, Hija. At hindi ko alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko. Tumingin ito sa labas ng bintana, sa mga anino ng mga puno ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong makatawag. Bago pa man makasagot si Anika, may kumatok sa pinto. Isang katok na malakas, may diin. Hindi tulad ng karaniwang katok ng mga kapitbahay niya. Nagkatinginan sina Anika at Aling Nena, na kanina patahimik na nakikinig, bakas ang pag-aalala sa mukha. Sino yan? Maingat na tanong ni Anika. Si Nash po ito, Ma'am Anika. Nash Alvaro. Napasinghap si Senora Samira. Si Nashti. Bulong nito, maihalong gulat at pag-asa. Binuksan ni Anika ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang lalaking matangkad, balingkinitan ang katawan pero halatang matipuno. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt at maong, sapatos na balat na kahit may bahid ng buhangin ay kitang-kita ang kalidad. Ang buhok nito'y makintab at maayos ang gupit. Sa tansya ni Anika, mga nasa 30 at 35 ang edad nito. Ang mga mata nito'y matalas, tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang abang tahanan. Si Nash Alvaro. Ang pangalan ay pamilyar sa kanya, apo ni Don Ricardo Alvaro, ang isa sa mga pinakamayamang angkan sa kanilang probinsya, may-ari ng malalawak na lupain at resorts. Ang presensya ni Nash sa loob ng maliit at simpleng kubo ni Anika ay parang isang agila na napadpad sa pugad ng maya. Ang agwat ng kanilang mundo ay kitang-kita. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humalo sa amoy ng dagat, tuyo, at usok mula sa kalan ni Anika. Isang kakaibang kombinasyon.
Ma'am Anika, bati ni Nash, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nabalitaan ko po ang nangyari. May babae raw pong napadpad dito. Ang tingin nito ay lumipat kay Senora Samira na nakaupo sa papag. Agad itong lumapit. Lola, sabi ni Nash, ang boses ay biglang lumambot, puno ng pag-aalala. Lumuhod ito sa tabi ng papag. Lola Samira, anong nangyari sa inyo? Nag-alala kami ng husto. Hinawakan ni Senora Samira ang pisngi ng apo. Nash, apo mabutit dumating ka. May luhang pumatak sa mata ng matanda. Akala ko katapusan ko na. Tumayo si Nash at hinarap si Anika. Maraming salamat po sa pag-aalaga ninyo sa lola ko, Ma'am Anika. Utang na loob namin ito sa inyo. May kinuha itong wallet sa bulsa. Pasensya na po sa abala. Ito po, para sa G. Nako, Ginoo, wag po, mabilis na pigil ni Anika, bahagyang nahihiya. Ginawa ko lang po ang tama. Kahit sino naman po sa amin dito, yun din ang gagawin. Napansin niya ang tingin ni Aling Nena, tila sumasang-ayon. Ang tulong ay hindi dapat tinutumbasan ng pera, lalo na kung buhay ang nakasalalay. Iyon ang turo sa kanya ng yumaon niyang ama, isang simpleng mangingisda na may gininto ang puso. Ngumiti si Nash, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige po. Pero hahanap po ako ng paraan para makabawi sa inyo. Ibinalik nito ang wallet sa bulsa. Kailangan na po naming maiuwi si Lola. Tatawag lang po ako ng ambulansya. Teka, Nash, pigil ni Senora Samira, ang boses ay may bahid ng takot. Huwag muna. Dito muna tayo. Tumingin ito kay Anika. Anika, hija maaari ba? Nagulat si Anika sa pakiusap. Pati si Nash ay tila nagtaka. Lola, mas makakabuti po kung sa ospital kayo. Para matingnan kayo ng maayos. Ayos lang ako, Nash. Kaunting pahinga lang, giit ni Senora Samira. Mas panatag ako dito kasama si Anika. Ang tingin ng matanda kay Anika ay puno ng isang uri ng pagtitiwala na ikinagulat mismo ni Anika. Para bang sa maikling sandaling iyon, naging higit pa siya sa isang estranghero. Para siyang itinuturing na apo. Napabuntong hininga si Nash. Sige po, Lola. Kung yan po ang gusto ninyo. Pero kailangan ko pong tumawag para ipaalam na ligtas kayo. Kinuha nito ang cellphone, isang modelo na ngayon lang nakita ni Anika sa personal, manipis at kumikinang. Lumabas ito ng kubo para humanap ng signal. Naiwan sa loob sina Anika, Aling Nena, at Senora Samira. Ang katahimikan ay binasag lang ng mahinang pag-ubo ni Senora Samira. Pasensya ka na, hija, sa abala, sabi ni Senora Samira kay Anika. Naku, wala po yun, Senora. Ang mahalaga po, ligtas kayo. Umiti si Anika, isang ngiting pilit dahil sa kabang nararamdaman. Iniisip niya ang sinabi ni Senora Samira kanina, na may gustong pumatay dito. Kung ganoon, ligtas nga ba talaga sila, kahit pa nandito na si Nash? Pumasok muli si Nash, ang mukha ay seryoso. Nakausap ko na po sila. Papunta na rin dito si Tito Miguel. Pagkatapos ay tumingin ito kay Senora Samira. Lola, tumawag po si Veronica. Gusto raw po kayong makausap. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Senora Samira. Nawala ang bahagyang kapanatagan sa mukha nito, napalitan ng tensyon. Si Veronica T. Gusto niyo po bang kausapin? Tanong ni Nash, iniabot ang telepono. Nag-aalangang kinuha ni Senora Samira ang cellphone. Idinikit niya ito sa tainga. Narinig ni Anika ang mahinang boses mula sa kabilang linya, kahit hindi niya maintindihan ang sinasabi. Pero ang tono malambing, halos umaawit, pero may kung anong lamig, parang yelo. Veronica, iha eh. Nagsimulang magsalita si Senora Samira, ngunit agad itong natigil. Nakikinig lang ito, ang mukha ay unti-unting namumutla. Ang kamay nitong may hawak sa telepono ay nagsimulang manginig. Hindi man naririnig ni Anika ang buong usapan, ramdam niya ang bigat nito. Ramdam niya ang takot na muling gumapang sa puso ni Senora Samira. Napatingin siya kay Nash, na nakatayo malapit sa pinto, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, ang tingin ay nakapako sa lola niya, ang panga ay tila nagtagis. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba ni Senora Samira ang telepono. Nanginginig niyang ibinalik ito kay Nash. Salamat, apo. Ano pong sabi, Lola?
Umiling lang si Senora Samira. Wala yon. Nangungumusta lang. Ngunit ang mga mata nito ay hindi makapagsinungaling. May takot doon at isang uri ng babala. Tumikhim si Aling Nena. Anika, Senora, Ginoong Nash mauuna na ho ako. Baka hinahanap na ako sa bahay. Anika, balitaan mo na lang ako, ha? Sige, Aling Nena. Salamat po ulit, sabi ni Anika. Hinatid niya ng tingin ang kapitbahay hanggang sa makalabas ito ng pinto. Nang silang tatlo na lang ang naiwan, muling nagsalita si Senora Samira. Anika, hiha salamat ulit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi ka dumating. Trabaho ko lang po yon, Senora. Ngumiti si Anika, kahit pa may kung anong bumabagabag sa kanya. Ang tawag na iyon, ang pagbabago sa kilos ni Senora Samira may mali. Bigla, naalala ni Anika ang kanyang ama. Ang dagat na ito, na siyang bumubuhay sa kanila, ay siya ring kumuha sa pinakamamahal niyang haligi ng tahanan. Isang gabing maalon, hindi na ito nakabalik. Ang sakit ng pagkawala, kahit lumipas na ang maraming taon, ay sariwa pa rin. At ngayon, ang dagat na ito ay nagdala ng panibagong panganib sa kanyang pintuan. Napailing siya. Ang ibayanihan spirit, ang pakikisama, ay likas sa kanila. Pero hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sa isang estranghero, gaano man ito nangangailangan ng tulong. Maya-maya pa, nagpaalam na si Nash na may aasikasuhin lang saglit sa labas, marahil ay para hintayin ang Tito Miguel na sinasabi nito. Naiwan si Anika at si Senora Samira. Hisa, sabi ni Senora Samira, ang boses ay mahina pero seryoso. Alam kong marami kang tanong. At natatakot ka. Huwag kang mag-alala, hindi kita idadamay sa gulo ko. Pero kailangan ko ng tulong mo kahit pansamantala lang. Hindi alam ni Anika kung ano ang isasagot. Ang buhay niya ay simple lang, mangisda sa umaga, magtinda ng huli sa palengke, umuwi sa tahimik niyang kubo. Wala siyang kalaban, wala siyang kagalit. Pero ang babaeng ito, na mayaman at tila maraming koneksyon, ay may kaaway na gustong kumitil sa buhay niya. Gabi na nang magpasyang manatili muna si Senora Samira sa kubo ni Anika, sa kabila ng pagpupumilit ni Nash na umuwi na sila. Nagdahilan itong masama pa ang pakiramdam at kailangan ng katahimikan, isang bagay na hindi raw nito makukuha agad sa kanilang mansyon. Pumayag si Nash, bagamat halatang nag-aalala. Nangako itong babalik kinabukasan ng umaga. Bago umalis si Nash, saglit itong tumayo sa labas ng kubo ni Anika, nakatanaw sa madilim na dagat. Ang mga alon ay mahina nang humahampas sa dalampasigan. Ang langit ay puno ng bituin. Humugot ito ng malalim na hininga. Hindi siya basta ordinaryong mangingisda, bulong ni Nash sa sarili, ang isip ay bumalik kay Anika, sa tapang nito, sa kabutihan, at sa kung paanong ang simpleng babaeng iyon ay nagawang patigilin ang buong mundo niya, kahit sa sandaling iyon. May kung anong kakaiba kay Anika, isang bagay na hindi niya mawari, pero alam niyang magiging mahalaga. Kinabukasan, maagang nagising si Anika. Ang amoy ng kape at sinangag ay unti-unting pumuno sa maliit na kubo, isang pamilyar na simula ng araw na ngayon ay maihalong kakaibang tensyon. Si Senora Samira ay mahimbing pang natutulog sa papag, ang mukha nito'y mas kalmado na kumpara kahapon, ngunit bakas pa rin ang pagod at marahil, ang mga bangungot. Habang naghahanda ng almusal, hindi maalis sa isip ni Anika ang mga pangyayari. Ang babaeng ito, na tila galing sa ibang mundo, ay nasa kanyang poder. At may panganib na nakabuntot dito. Napabuntong hininga siya. Gusto niyang tumulong, pero natatakot din siya para sa sarili. Paglabas niya para kumuha ng tubig sa poso, napansin niya ang isang maliit na basket ng isda na nakasabit sa may pintuan niya, doon sa pinaglalagyan niya ng mga nahuling isda bago dalhin sa palengke. Karaniwan, walang laman iyon sa umaga. Ngunit ngayon, may laman. Hindi isda. Isang sulat. Kinabahan si Anika. Dahan-dahan niyang kinuha ang basket. Ang papel na ginamit sa sulat ay ordinaryo, ngunit ang pagkakatupi ay tila minadali. At may kakaibang amoy, amoy malansang isda, na mas matapang kaysa karaniwan. Nang buksan niya ang sulat, nanlaki ang kanyang mga mata. Walang nakasulat na pangalan, walang pirma. Mga salita lang na tila iginuhit gamit ang uling o marahil dugo. Huwag kang makialam sa hindi mo laban. Mangingisda ka lang. Manahimik ka kung gusto mo pang makita ang bukang liwayway.
Nabitawan ni Anika ang sulat. Ang papel ay lumagpak sa buhanginan, ang mga salita ay tila nang uyam sa kanya. Nanlamig ang kanyang mga kamay at ang puso niya ay kumabog ng malakas. Isang pagbabanta. Malinaw na pagbabanta. Para sa kanya. Dali-dali niyang pinulot ang sulat, nilukot ito, at itinago sa bulsa ng kanyang duster. Ayaw niyang makita ito ni Senora Samira o ni Nash. Ayaw niyang mag-alala pa sila. Pero ang takot ay nagsimula ng kumalat sa kanyang buong pagkatao. Sino ang nagpadala nito? Paano nila nalaman na si Senora Samira ay nasa kanya? Ang baryo nila ay maliit, madaling kumalat ang balita, pero ang ganitong klaseng pagbabanta ay iba. Pinilit ni Anika na maging normal ang kilos pagbalik sa kubo. Ginigising na niya si Senora Samira nang may kumatok. Si Nash. May dala itong paper bag na naglalaman ng mainit na pandesal at kape mula sa bayan. Magandang umaga po, Ma'am Anika. Lola, kamusta po ang tulog ninyo? Tanong ni Nash, ang ngiti ay pilit. Halatang nag-aalala pa rin ito. Magandang umaga, Apo. Maayos naman, salamat kay Anika, sagot ni Senora Samira, umiti rin. Ngunit napansin ni Anika ang mabilis na sulyap ng matanda sa kanya, tila may napansing kakaiba. Habang nag-aalmusal sila, dumating ang isa pang bisita. Si Veronica. Ang babaeng kausap ni Senora Samira sa telepono kahapon. Maganda si Veronica, bata pa, marahil ay nasa mga huling taon ng 20. Nakasuot ito ng eleganteng bestida, may dalang malaking basket na puno ng prutas at mga delata. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata nito ay tila nanunuot, sinusuri si Anika mula ulo hanggang paa. Good morning, Lola. Nash. Oh, and you must be Anika, sabi ni Veronica, ang boses ay malambing, tulad ng narinig ni Anika sa telepono. I brought some food. Para naman hindi na kayo maabala pa, Anika. Salamat, iha, sabi ni Senora Samira, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa mata. Si Anika ang nag-asikaso sa akin. I heard. Yure ehero, sabi ni Veronica kay Anika, ang tono ay tila papuri, pero may kung anong sarkasmo na naramdaman si Anika. Ang bait mo naman. Buti na lang nandyan ka. Iniabot nito ang basket kay Anika. Here. For your troubles. Salamat po, sabi ni Anika, tinanggap ang basket. Mabigat ito. At may kung anong kakaiba siyang naramdaman habang hawak ito. Para bang may nakatingin? Ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay dala lang ng kaba mula sa natanggap na sulat kanina. Nagkwentuhan sila. Si Veronica ay masigla, maraming tanong tungkol sa nangyari, kung paano nalunod si Senora Samira. Si Senora Samira naman ay matipid sumagot, halatang umiiwas sa mga detalye. Si Nash ay tahimik lang, nagmamasid, ang tingin ay madalas mapunta kay Anika, na abala sa paghahanda ng kape para kay Veronica. Naramdaman ni Anika ang tensyon sa pagitan ni Senora Samira at Veronica. Isang tensyon na hindi masabi pero naroon. At naramdaman din niya ang titig ni Nash. Isang titig na hindi niya maintindihan. May pag-aalala. Pero may iba pa. Isang bagay na nagpapabilis ng tibok ng puso niya kahit hindi niya aminin. Kilig. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, napailing siya sa sarili. Nang makaalis si Veronica, pagkatapos ng maraming pangako na babalik para kumustahin si Senora Samira, saka lang nakahinga ng maluwag ang matanda. Hindi ko gusto ang babaeng iyan, Anika, sabi ni Senora Samira, ang boses ay mahina. Masyadong mapagpanggap. Hindi kumibo si Anika. Sino ba siya para humusga? Pero hindi niya maikakaila na may kakaiba rin siyang naramdaman kay Veronica. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng routine ni Anika ang pag-aalaga kay Senora Samira. Si Nash ay halos araw-araw na dumadalaw, nagdadala ng pagkain, gamot at kung ano-ano pa. Unti-unti, nasasanay na si Anika sa presensya nito. Ang dating agwat ng kanilang mundo ay tila lumiliit. Nagkakaroon sila ng mga sandali ng kwentuhan, tungkol sa dagat, sa buhay sa baryo, sa mga pangarap. At sa bawat ngiti ni Nash, sa bawat tingin nito, may kung anong kiliti siyang nararamdaman. Isang kiliting matagal na niyang hindi naramdaman, o marahil, hindi pa niya nararamdaman dati. Pero kasabay ng unti-unting pagtitiwala ni Nash at ng namumuong pagtingin, naroon pa rin ang takot.
Ang sulat, ang mga tingin ni Veronica, at ang pakiramdam na laging may nakamasid. Isang hapon, habang naglalakad si Anika sa palengke para bumili ng ilang kailangan, napansin niya ang kakaibang kilos ng mga tao. Ang dating maingay na palengke ay tila biglang tumahimik nang dumaan siya. Ang mga tindera na dati masayang bumabati sa kanya ay umiiwas ng tingin. Ang mga bulungan ay naririnig niya, mahina, pero sapat na para maramdaman niyang pinag-uusapan siya. Siya yung kumukupkop sa matandang iyon. Nako, baka mapahamak lang siya. Ang sabi, mayaman daw yung matanda. Baka may atrasod. Para siyang isang isda na biglang nahiwalay sa kanyang kawan, iniwan, tinitingnan. Ang mga mata ng isda sa mga bilaw, bilog, walang buhay, pero tila nakatitig sa kanya, nang husga. Pakiramdam ni Anika, bawat kilos niya ay minamanmanan. Hindi na bago sa kanya ang tsismis. Sa maliit nilang baryo, mabilis kumalat ang balita, totoo man o hindi. Pero iba ito. May halong takot ang mga bulungan. At pakiramdam niya, ang panganib ay hindi lang para kay Senora Samira, kundi pati na rin sa kanya. Kinagabihan, habang nag-iisa si Anika sa kanyang kubo, pinatuloy muna ni Nash si Senora Samira sa isang resort na malapit para raw mas komportable ito, bagamat tutol ang matanda, hindi siya mapakali. Ang mga salita sa sulat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang mga tingin ng tao sa palengke. Ang pakiramdam na may mata sa likod ng dagat, laging nakabantay. Bigla, may narinig siyang kaluskos sa labas ng kanyang kubo. Mahina lang, pero sapat na para mapatayo siya. Sumilik siya sa maliit na siwang ng bintana. Madilim ang gabi, tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Sa una, akala niya ihayop lang. Ngunit pagkatapos nakita niya. Isang anino. Isang aninong gumagalaw malapit sa mga puno ng niyog. Mabilis, pasilip-silip. Anino ng isang babae. Napatakip ng bibig si Anika. Sino iyon? Ano ang kailangan nito? Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang anino ay dahan-dahang lumapit sa kanyang kubo, tila sinusuri ang bawat sulok. Pagkatapos, kasing bilis na pagdating nito, nawala ito sa kadiliman. Naiwan si Anika na nakatayo, nanginginig sa takot. Ang liham kaninang umaga ay isang babala. Ang anino ngayong gabi ay isang kumpirmasyon. May nagmamanman sa kanya. At hindi niya alam kung hanggang kailan siya mananatiling ligtas. Ang dating payapa niyang dagat ay tila naging isang malaking mata na nakatitig sa kanya, naghihintay. Hindi mapakali si Nash. Ilang araw na ang nakalipas mula nang matagpuan si Lola Samira niya sa dalampasigan, at hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang nangyari. Ang sabi ni Lola, aksidente lang, nadulas sa yete, nahulog sa dagat. Pero may kung anong hindi ka panipaniwala sa kwento nito. Ang mga pasa, ang takot sa mga mata nito tuwing mababanggit ang pangalan ni Veronica, lahat iyon ay nagpapahiwatig na may mas malalim na dahilan. At si Anika, ang babaeng iyon, hindi niya maalis sa isip. Ang tapang, ang kabaitan, ang simpleng ganda. May kung anong humihila sa kanya palapit dito, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, o marahil, hindi pa niya naramdaman ng ganito katindi. Ngayong umaga, habang papunta siya sa resort, kung saan pansamantalang tumutuloy si Lola Samira, sa pagpupumilit niya, para na rin sa seguridad nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang security head. May nakuha raw silang footage mula sa dashcam ng isa sa mga sasakyan na nakapark malapit sa marina noong araw na iaksidenteng nahulog si Lola niya. May makikita ba tayong malinaw doon, Ramos? Tanong ni Nash, ang boses ay seryoso. Sir, medyo malayo po ang kuha, pero may mga anggulo po na baka makatulong. Pinapalinis pa po namin ang video, pero may initial findings na kami. Pagdating ni Nash sa kanyang opisina sa resort, isang maliit na silid na ginawa niyang pansamantalang command center. Naghihintay na si Ramos, isang dating pulis na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Sa malaking monitor sa dingding, nakaplay ang isang video. Tahimik. Ang kalidad ay hindi perpekto, medyo grainy, pero sapat na para makita ang mga galaw. Nakafocus ang kamera sa gilid ng isang yacht, ang yacht nila. Nakita ni Nash ang anino ng dalawang tao sa deck. Isang matangkad, isang mas maliit. Ang mas maliit ay tila si Lola Samira niya. Ang mas matangkad hindi niya masigurado.
"I-pause mo dyan, Ramos," utos ni Nash. "Zoom in." Ginawa ni Ramos ang sinabi niya. Kahit malabo, nakita ni Nash ang pamilyar na tindig, ang galaw ng buhok. Si Veronica. Ang bawat saglit ng video ay tila nakakapigil hininga. Nakita nilang nag-uusap ang dalawa. Walang audio, pero kitang-kita ang tensyon. Si Lola sa mira niya ay tila umiiwas, gustong umalis. Si Veronica naman ay humaharang, ang mga kamay ay kumukumpas, tila may idinidiin. At pagkatapos ang sandaling iyon. Isang bigla ang galaw. Isang tulak. Napasinghap si Nash. Malinaw na malinaw. Hindi iyon aksidente. Tinulak si Lola sa mira niya. At ang taong iyon ang anino na iyon. Sir D. Mahinang sabi ni Ramos, alam ang bigat ng kanilang nakikita. Nanigas si Nash sa kinaupuan. Galit. Isang uri ng galit na malamig, gumagapang sa kanyang mga ugat. Pagkabigla. Hindi niya akalaing hahantong sa ganito. Si Veronica, ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Flashback. Naalala ni Nash ang mga unang araw nila ni Veronica. Ang tamis ng mga ngiti, ang mga pangako, ang mga pangarap. Mahal na mahal niya ito noon. Bulag siya sa pagmamahal na iyon. Kahit anong sabihin ni Veronica, pinaniniwalaan niya. Kahit paminsan ay may mga senyales na, mga maliliit na kasinungalingan, mga pagkukunwari. Pinipili niyang huwag pansinin. Dahil mahal niya. O akala niya, mahal niya. Pero ngayon, ang larawang iyon ng pag-ibig ay gumuho. Ang video sa harap niya ang katotohanan. Isang masakit na katotohanan. Ramos, ipatawag mo si Veronica. Dito. Ngayon din, utos ni Nash, ang boses ay walang emosyon, ngunit may bigat ng bakal. Hindi nagtagal, dumating si Veronica. Nakangiti pa ito, ang bango ng pabango ay tila sumasakal sa hangin ng opisina. Nash, darling, pinapatawag mo raw ako. May problema ba? Hindi sumagot si Nash. Itinuro lang niya ang monitor. Panoorin mo. Nawala ang ngiti sa labi ni Veronica nang makita ang video. Ang mukha nito'y namutla. Sinubukan nitong magsalita, pero walang lumabas na boses. Nang matapos ang video, sa eksaktong sandali ng pagtulak, tumingin si Nash kay Veronica. Ano to, Veronica? That's not me, mabilis na tanggi ni Veronica, ang boses ay nanginginig. Doktor yan. Gawa-gawa lang yan. Hindi ako yan, Nash. Alam mo yan. Talaga, sarkastikong tanong ni Nash. Kung hindi ikaw yan, sino? Multo. Hindi ko alam. Baka may kaaway si Lola. Baka set up to. Nash, please, maniwala ka sa akin, lumapit si Veronica, hinawakan ang braso ni Nash. Ang mga mata nito'y nagmamakaawa. Pero iba na ang Nash na kaharap niya ngayon. Ang pagmamahal ay napalitan ng pagdududa, ng galit. Hinawi niya ang kamay ni Veronica. Huwag mo akong hawakan, mariing sabi ni Nash. Nakita ko, Veronica. Malinaw na malinaw. Muli niyang naalala ang eksena. Ang pagtulak. Ang parehong galaw na minsan na ring ginawa sa kanya ni Veronica noon sa isang matinding pag-aaway nila nang akalain nitong may iba siyang babae. Isang tulak na puno ng galit, ng selos. Parehong-pareho. Sa labas ng opisina, nagkataong dumating si Anika. May dala siyang nilagang saging at kamote para kay Senora Samira, na nakiusap sa kanya kanina. Narinig niya ang sigawan mula sa loob. Hindi niya sinasadyang makinig, pero ang mga boses ay malakas, puno ng emosyon. Hindi mo ako kayang saktan, Nash, sigaw ni Veronica. Mahal mo ako. Alam kong mahal mo pa rin ako. Pagkatapos ng ginawa mo kay Lola? Sa tingin mo, mamahalin pa kita, sagot ni Nash, ang boses ay puno ng pait. Hindi ko siya tinulak. Nag-aaway kami. Pero hindi ko siya tinulak para mamatay siya. Napatigil si Anika. Ang mga salitang iyon. Ang pag-amin kahit hindi direkta. Ang puso niya ay kumirot para kay Nash at para kay Senora Samira. Ang takot na naramdaman niya noong una ay nagkaroon ng mukha. Ang mukha ni Veronica. Hindi na niya kinaya pang makinig. Tahimik siyang umatras, dala-dala ang basket ng pagkain at ang bigat ng kanyang narinig. Ang alingas-ngas ay naging katotohanan.
Ang lihim ay nabubunyag. Sa loob ng opisina, humahagulgol na si Veronica. Nash, please. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Nagdilim lang ang paningin ko. Tinitigan lang siya ni Nash, ang mga mata ay malamig. Ang pag-ibig na dati naroon ay wala na, napalitan ng isang malalim na sugat ng pagkakanulo. Umalis ka na, Veronica, mahinang sabi ni Nash, ngunit may bigat na hindi matitinag. Umalis ka na bago pa ako makagawa ng isang bagay na pagsisisihan ko. Lumabas si Veronica, umiiyak, ang dating kumpiyansa ay naglaho. Pagdaan niya kay Nash, huminto ito saglit. Kahit anong gawin mo, Nash, bulong nito, ang boses ay puno ng pait at isang uri ng pagbabanta. Hindi mo ako matatalikuran. Tandaan mo yan. Naiwan si Nash sa kanyang opisina, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa kaninang sigawan. Ang mga larawan sa dashcam ay patuloy na umuulit sa kanyang isip. Ang pagtataksil. Ang kasinungalingan. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang imahe ang sumingit, ang mukha ni Anika, ang mga matang puno ng pag-unawa at lakas. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kailangan niyang protektahan si Lola Samira. At kailangan niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang katanungan na lang ay, paano? At ano ang gagawin niya kay Veronica? Ang babaeng minsan niyang minahal, na ngayon ay nagpakita ng tunay nitong kulay. Matapos marinig ang pag-aaway nila Nash at Veronica, hindi na mapakali si Anika. Ang mga salitang binitiwan, lalo na ang halos pag-amin ni Veronica, ay nag-iwan ng mabigat na damdamin sa kanya. Alam niyang delikado ang sitwasyon, hindi lang para kay Senora Samira, kundi pati na rin sa kanya. Ang liham na natanggap niya, ang anino sa gabi, lahat iyon ay patunay na nadadamay na siya sa isang gulo na hindi niya naman ginusto. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa pier, doon sa dating tagpuan nila ng kanyang ama bago ito pumalaot. Kailangan niyang mag-isip. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay malamig, ngunit hindi nito napapawi ang bigat sa kanyang dibdib. Habang nakatanaw siya sa malawak na karagatan, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Anika. Napalingon siya. Si Veronica. Nakatayo ito ilang hakbang mula sa kanya, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay matalas, tila ng usig. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Anika, pinipilit na maging kalmado. Nakita kita. Naisip kong kausapin ka, sagot ni Veronica, dahan-dahang lumapit. Alam mo, Anika, hanga ako sayo. Ang tapang mo. Ang bait mo. Inalagaan mo si Lola. Pero huminto ito sa harap niya, ang tingin ay nanunuot. Hanggang dyan ka na lang. Mangingisda ka lang. Huwag kang mangarap ng higit pa sa bangka mo. Natigilan si Anika. Ang mga salita ni Veronica ay parang mga tinik, tumutusok, masakit. Ano bang sinasabi mo? Alam kong naririnig mo ang usapan namin ni Nash kahapon, diretsong sabi ni Veronica. At alam kong may kung anong namamagitan sa inyo. O baka naman, ikaw lang ang nag-iisip na mayroon. Umisi ito, isang ising mapang-asar. Si Nash, magkakagusto sa isang tulad mo. Please. He's just being grateful. Utang na loob, yun lang yon. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Hindi nakaimik si Anika. Ang mga salita ni Veronica ay tumama sa isang sensitibong bahagi ng kanyang puso. Totoo nga ba? Utang na loob lang ba ang lahat ng kabaitan ni Nash? Ang mga tingin, ang mga ngiti, ang mga sandali ng kwentuhan, wala ba iyong ibig sabihin? Layuan mo si Nash, sabi ni Veronica, ang boses ay mas matigas na ngayon. Layuan mo ang pamilya namin. Bumalik ka sa dati mong buhay. Mas makakabuti iyon para sa iyo. Para sa ating lahat. Pagkatapos noon, tumalikod na si Veronica at umalis, iniwan si Anika na nakatayo roon, ang mga salita nito ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isip. Mangingisda ka lang. Huwag kang mangarap. Ang pighati ay dahan-dahang gumapang sa puso ni Anika. Hindi dahil sa sinabi ni Veronica tungkol kay Nash, kundi dahil sa katotohanang ipinamukha nito sa kanya, ang agwat ng kanilang mundo. Siya, isang simpleng mangingisda. Sila, mga Alvaro, mayaman, makapangyarihan. Marahil nga, tama si Veronica. Hanggang doon na lang siya. Pag-uwi ni Anika sa kubo, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip.
Aalis siya. Babalik siya sa dati niyang buhay, bago pa dumating si Senora Samira, bago pa niya makilala si Nash. Masakit, pero kailangan. Para sa sarili niyang kapayapaan. Para na rin sa kaligtasan niya. Sinimulan niyang mag-impake. Ang ilang damit, ang lumang larawan ng kanyang mga magulang, ang mga gamit niya sa pangingisda. Habang inaayos niya ang mga tuyong isda na balak sana niyang ibenta, hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pinunasan niya ito gamit ang likod ng kanyang palad. Ayaw niyang magmukhang mahina. Dumating si Senora Samira, kasama ang isang alalay mula sa resort. Nakita nito ang ginagawa ni Anika. Anika, Hija, anong ginagawa mo? Tanong ng matanda, bakas ang pagkagulat sa mukha. Aalis ka. Tumango si Anika, hindi makatingin ang diretso sa matanda. Opo, Senora. Kailangan ko na pong umuwi sa amin. Marami na po akong naabala sa inyo. Pero bakit? Dahil ba sa nangyari kahapon? Sa pag-aaway nila Nash at Veronica? Hinawakan ni Senora Samira ang kamay ni Anika. Hija, huwag kang matakot. Nandito ako. Nandito si Nash. Hindi ka namin pababayaan. Umiling si Anika, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi po yon, Senora. Kailangan ko lang pong bumalik sa dati. Ito po ang buhay ko. Ang pangingisda, ang dagat. Hindi po ako bagay sa gulo ninyo. Sinubukang pigilan ni Senora Samira si Anika, nagmakaawa itong manatili. Ngunit buo na ang desisyon ni Anika. Tinanggihan niya ito ng may dignidad. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang umasa. Mula sa di kalayuan, sa may bintana ng resort, pinapanood ni Nash ang pag-alis ni Anika. Nakita niya ang pag-uusap nito at ng kanyang lola. Nakita niya ang pagtanggi ni Anika. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan nila kahit pa magkalayo sila. Naramdaman niya ang bigat ng pag-alis ni Anika, isang kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Gusto niyang tumakbo, pigilan ito, pero may pumipigil sa kanya. Marahil ang pride. O marahil, ang takot na baka nga tama si Veronica, na baka nga wala siyang mayaalok kay Anika kundi pasasalamat lang. Nang tuluyan ng makalayo si Anika, dala ang kanyang maliit na bag, napansin ni Nash ang isang bagay na naiwan sa may pintuan ng kubo ni Anika. Isang lambat. Ang lambat na madalas nitong gamitin. Para bang, kahit umalis na ito, may bahagi pa rin niya na naiwan na nakakabit pa rin sa lugar na iyon, sa mga taong naiwan niya. Pagdating ni Anika sa sakayan ng jeep papunta sa kabilang bayan kung saan naroon ang ilang kamag-anak niya, naupo siya sa isang tabi. Yakap ang kanyang bag, malungkot ang kanyang mga mata, ngunit may determinasyon. Kailangan niyang maging matatag. Bago siya sumakay, may napansin siyang nakapatong sa mesang katabi ng kanyang upuan sa waiting shed. Mga barya. Sapat na halaga para sa kanyang pamasahe. Nagtaka siya. Sino ang nag-iwan nito? Tumingin siya sa paligid pero wala namang ibang tao. Kinuha niya ang mga barya, ang puso niya ay nagtatanong. Isang maliit na piraso ng pag-asa o isang paalala lang ng kabutihang hindi niya dapat kalimutan. Hindi niya alam. Ang tanging alam niya, kailangan niyang umalis. At sa kanyang pag-alis, dala niya ang mga alaala, ang takot, ang sakit, ang kaunting saya, at ang isang tanong na bumabagabag sa kanya, tama ba ang naging desisyon niya? Ilang araw na ang lumipas mula nang umalis si Anika. Ang kubo niya sa tabi ng dagat ay nanatiling tahimik, sarado. Ang lambat na naiwan sa pintuan ay naroon pa rin, tila isang paalala ng kanyang biglaang paglisan. Para kay Nash, ang bawat araw na wala si Anika ay parang may kulang. Ang resort, ang trabaho, kahit ang pag-aalaga kay Lola Samira niya, ay tila nawalan ng kulay. Hindi niya maintindihan ang sarili. Bakit ganito ang epekto sa kanya ng pagkawala ng isang babaeng halos kararating lang sa buhay niya? Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na utang na loob lang iyon, pasasalamat sa pagliligtas nito kay Lola. Pero sa tuwing maaalala niya ang mga mata ni Anika, ang tapang nito, ang simpleng kabaitan, may kung anong kumikirot sa puso niya. Isang hapon, habang malakas ang buhos ng ulan at madilim ang kalangitan, hindi na napigilan ni Nash ang sarili. Nagpaalam siya kay Lola Samira niya na may pupuntahan lang. Nagmaneho siya papunta sa bayan kung saan niya huling narinig na maaaring nagtungo si Anika,
doon sa mga kamag-anak nito. Nagtanong-tanong siya. Sa tulong ng ilang mga kakilala, nahanap niya ang bodega kung saan pansamantalang namamasukan si Anika, isang maliit na pagawaan ng tuyo at bagoong. Pagpasok ni Nash sa bodega, ang amoy ng isdang binibilad at asin ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Anika sa isang sulok, abala sa pag-aayos ng mga bilao ng tuyo. Nakatali ang buhok nito, nakasuot ng simpleng damit pantrabaho. Nang mag-angat ito ng tingin at makita siya, kitang-kita ang gulat sa mukha nito. Walang nagsalita sa kanilang dalawa sa unang ilang sandali. Ang tanging maririnig lang ay ang patak ng ulan sa yero ng bubong at ang ugong ng electric fan sa malayo. Ang tensyon sa pagitan nila ay mabigat, halos mahahawakan. Anika, basag ni Nash sa katahimikan, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Anika, inilapag ang hawak na bilao. Naglakad sila palabas ng bodega, sumilong sa maliit na waiting shed na naroon. Ang ulap ay madilim pa rin at ang ulan ay tuloy-tuloy sa pagbuhos, malamig. Pero ang pag-uusap nila ay nagsisimula ng uminit. Bakit ka umalis? Diretsong tanong ni Nash, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Nagbuntong hininga si Anika. Kailangan, Nash. Para sa akin. Para sa inyo. Dahil ba sa sinabi ni Veronica? Hindi agad sumagot si Anika. Tumingin siya sa malayo, sa mga patak ng ulan na humahalik sa lupa. Hindi lang yon. Maraming bagay. Anika, alam kong natakot ka. Alam kong may mga nasabi si Veronica na masakit. Humakbang si Nash palapit sa kanya. Pero hindi yon totoo. Ang nararamdaman ko para sa'yo hindi yon utang na loob lang. Napatingin si Anika kay Nash, ang mga mata ay nagtatanong. Nash, hindi mo kailangang sabihin yan. Alam ko kung saan ako lulugar. Hindi, Anika. Kailangan mong malaman. Hinawakan ni Nash ang mga kamay ni Anika. Malamig ang mga iyon, marahil dahil sa lamig ng panahon, o marahil dahil sa kaba. Noong una, akala ko rin pasasalamat lang. Pero habang tumatagal, habang mas nakikilala kita iba na, Anika. Iba na tong nararamdaman ko. Ang pag-amin ni Nash ay mabagal, halos nanginginig ang boses, pero puno ng sinseridad. Naalala niya ang sinabi ng kanyang yumaong lolo noon, ang tunay na pag-ibig, apo, hindi mo iyan hinahanap. Kusang dumarating yan sa hindi mo inaasahang pagkakataon, sa hindi mo inaasahang tao. At si Anika, siya ang hindi niya inaasahan. Napaluha si Anika. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa halo-halong emosyon, saya, pag-asa, takot. Nash, natatakot ako. Saan ka natatakot? Natatakot akong umasa. Natatakot akong masaktan ulit. At higit sa lahat, tumingin si Anika sa mga mata ni Nash, ayokong mahalin lang dahil sa utang na loob. Ayokong isipin ng iba na ginagamit kita, o na naoportunista ako. Umiling si Nash. Hinawakan niya ang pisngi ni Anika, pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi iyon mangyayari. Hindi kita hahayaang isipin yan. At lalong hindi kita hahayaang masaktan. Anika, maniwala ka sa akin. Ito totoo. May kinuha si Nash mula sa bulsa ng kanyang jacket. Isang maliit, tuyong bulaklak. Sampagita. Naalala mo ba to? Tinitigan ni Anika ang bulaklak. Pamilyar ito. Saan mo to nakuha? Sa lamay ng tatay mo, sagot ni Nash, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Bata pa ako noon. Isinama ako ni Lolo. Nakita kitang umiiyak sa isang tabi, may hawak kang ganitong bulaklak. Kinuha ko yung isa na nalaglag, itinago ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil naawa ako sa'yo. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Nanlaki ang mga mata ni Anika. Ang isang maliit na alaala mula sa nakaraan, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ay bumalik, dala ng taong hindi niya inaasahan. Ang tuyong bulaklak na iyon ay naging simbolo ng isang koneksyon na mas malalim pa kaysa sa kanilang mga bagong pinagsamahan. Niyakap ni Anika si Nash. Isang yakap na mahigpit, puno ng mga emosyong hindi masabi. Ang init ng katawan ni Nash ay tila pumapawi sa lamig ng ulan, sa lamig ng kanyang mga takot. Sa gitna ng kanilang pagyayakapan, biglang tumunog ang cellphone ni Nash. Si Lola Samira niya ang tumatawag.
Hello, sagot ni Nash, ang isang kamay ay nakayakap pa rin kay Anika. Narinig ni Anika ang boses ni Senora Samira mula sa kabilang linya, kahit mahina. Nash, apo may sulat dito para kay Anika. Galing sa abogado ko. Mahalaga raw ito para sa kanya lang. Nagkatinginan sina Nash at Anika. Isang sulat. Mula sa abogado ni Senora Samira. Anong ibig sabihin nito? Ang pag-asa na nagsisimula pa lang sumibol sa kanilang mga puso ay biglang nahaluan ng panibagong kaba at misteryo. Ang lihim ng kanilang mga nararamdaman ay unti-unti nang nabubunyag, ngunit may isa pang lihim na naghihintay na mabuksan. Lumipas ang ilang linggo. Ang sulat mula sa abogado ni Senora Samira ay naglalaman ng isang sorpresang hindi inaasahan ni Anika. Ipinamana pala sa kanya ng yumaong asawa ni Senora Samira, na minsan ding tinulungan ng ama ni Anika noong nabubuhay pa ito, ang isang maliit na bahay at lupa sa kanilang baryo, ang mismong kinatitirikan ng kubo ni Anika. Isang lihim na matagal nang itinago ni Senora Samira, naghihintay ng tamang panahon para ibunyag. Ito rin pala ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang pagtitiwala at pagmamahal ng matanda kay Anika, bukod pa sa pagliligtas nito sa kanya. Ang balitang iyon, kasabay ng unti-unting paghilom ng mga sugat ng nakaraan at ang pag-usbong ng pag-ibig sa pagitan nila ni Nash, ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Anika. Si Veronica naman, matapos mapatunayang may kinalaman sa aksidente ni Senora Samira, bagamat hindi sadyang pagpatay kundi resulta ng mainit na pagtatalo at di sinasadyang pagtulak, ay humarap sa batas at sa kahihiyan. Ang pamilya Alvaro, sa pangunguna ni Nash, ay hindi ito kinonsinti. Masakit para kay Nash, pero kailangang manaig ang tama. At ngayon, ang araw na ito ay espesyal. Fiesta sa kanilang baryo. Ang buong paligid ay puno ng kulay at saya. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, may hawak na mga lobo at laruan. Ang mga banderitas na iba't iba ang kulay ay nakasabit sa bawat kanto, sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang amoy ng mga kakanin, puto-bumbong, bibingka, kutsinta, ay nangingibabaw, nakakatakam. Ang mga mesang maihandang pagkain ay nakahilera sa mga kalsada, bukas para sa lahat. Ang diwa ng bayanihan at kasiyahan ay ramdam na ramdam. Sa gitna ng lahat ng ito, sa maliit na kapilya sa tabi ng dagat, naghihintay si Nash. Nakasuot siya ng puting barong Tagalog na pinili mismo ni Lola Samira niya. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa labis na kaligayahan at pananabik. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa pinto, naghihintay. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kapilya. Pumasok si Anika. Hindi siya nakasuot ng magarbo o mamahaling bestida. Isang simpleng puting bestida lang nayari sa lokal na habi, na lalong nagbigay diin sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple, may ilang hibla na nalaglag sa kanyang mukha, na mas lalong nagpadagdag sa kanyang alindog. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang maliit na baukwet ng puting sampag-ita, ang paborito niyang bulaklak, ang bulaklak na naging saksi sa maraming yugto ng kanyang buhay, at sa pag-ibig nila ni Nash. Naglakad si Anika papalapit sa altar, kung saan naghihintay si Nash. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang mga ngiti ng mga kaibigan, kapitbahay, at ni Lola Samira na nakaupo sa unahan, ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagdating niya sa harap ni Nash, ngumiti ito, isang ngiting puno ng pagmamahal, isang ngiting nagsasabing sulit ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang seremonya ay simple lang, ngunit puno ng emosyon. Nang oras na para sa kanilang mga panata, unang nagsalita si Nash. Anika, simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig, mula nang dumating ka sa buhay ko, nagbago ang lahat. Tinuruan mo akong makita ang ganda sa mga simpleng bagay. Tinuruan mo akong maging matapang. At higit sa lahat, tinuruan mo akong magmahal muli, nang walang takot, nang walang pag-aalinlangan. Pangako, iingatan kita, aalagaan, at mamahalin habang ako'y nabubuhay. Ikaw ang naging liwanag ko sa gitna ng dilim. Ikaw ang aking pangarap na natupad. Napaluha si Anika. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang mga daliri. Nang siya na ang magsasalita, huminga siya ng malalim. Nash, sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag, dumating ka sa buhay ko noong mga panahong gulong-gulo ako, noong mga panahong akala ko, wala ng pag-asa. Pero ipinakita mo sa akin na mali ako. Ipinakita mo sa akin na karapat-dapat din akong mahalin, na karapat-dapat din akong lumigaya.
hindi ko kailangang maging iba para piliin mo ako. Minahal mo ako kung sino ako sa kabila ng lahat. At yun ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko. Pangako, mamahalin kita ng buong puso, sa hirap at ginhawa, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pagkatapos ng kanilang mga panata, lumapit si Senora Samira. May kinuha itong isang maliit na kahon. Sa loob nito, isang antigong pulseras na ginto, may disenyong alon, ang pulseras na suot-suot niya noong araw na matagpuan siya ni Anika. Ito pala ay pamana pa mula sa pamilya ng yumaon niyang asawa, na dapat sana iibibigay sa mapapangasawa ng kanilang apo. Inilagay ni Senora Samira ang pulseras sa kamay ni Anika. Isang simbolo ng pagtanggap ng pagmamahal, ng pagiging bahagi ng pamilya. Ang kasalan ay natapos sa masayang palakpakan at pagbati mula sa lahat. Ang dating tensyon at takot ay napalitan ng saya at pag-asa. Ang mga lihim ng nakaraan ay nabuksan na, at ang hinaharap ay puno ng pangako ng bagong simula. Kinagabihan, habang papalubog ang araw sa dalampasigan, magkahawak kamay na naglalakad sina Nash at Anika. Ang kulay kahel na langit ay sumasalamin sa payapang dagat. Sa likuran nila, ang lambat na dating simbolo ng pag-alis ni Anika ay nakasabit na ngayon sa dingding ng kanilang bagong tahanan, ang bahay na ipinamana kay Anika, na ngayon ay magiging pugad ng kanilang pagmamahalan. Mahal kita, Anika, bulong ni Nash, hinigpitan ang hawak sa kamay ng asawa. Mahal na mahal din kita, Nash, sagot ni Anika, isinandal ang ulo sa balikat nito. Hindi na siya babae lang sa dagat. Siya na ang asawa ni Nash Alvaro. Siya na ang kinabukasan nito. At sa piling ng isa't isa, sa ilalim ng mapagpalang langit ng kanilang maliit na baryo, sisimulan nila ang panibagong kabanata ng kanilang buhay, puno ng pag-ibig, pag-asa, at walang hanggang kaligayahan. Minamahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa kwento ni na Anika at Nash, mula sa unang kabanata hanggang sa huling pahina. Isang malaking karangalan ang maibahagi sa inyo ang kanilang paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng takot, pag-asa, luha, ngiti at higit sa lahat, pag-ibig. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanilang buhay, para na rin akong naging bahagi nito. Naramdaman ko ang bawat pintig ng kanilang puso, ang bigat ng kanilang mga dalahin, at ang init ng kanilang mga yakap. May mga pagkakataong napapangiti ako habang nagtatype, may mga sandaling napapaluha, at may mga gabing hindi ako mapakali kaisip kung paano ko bibigyang buhay ang kanilang mga damdamin sa paraang mararamdaman din ninyo. Nais kong maging totoo ang bawat eksena, ang bawat dialogo, na para bang sila'y mga tunay na taong humihinga, nagkakamali, natututo, at nagmamahal sa ating tabi. Sa likod ng mga kilig moments, ng mga tampuhan, at ng mga cliffhanger, ang kwentong ito ay may bitbit na ilang mahalagang mensahe na sana itumatak sa inyong mga puso. Una, ang pag-ibig ay dumarating sa hindi inaasahang pagkakataon at sa hindi inaasahang tao. Hindi ito namimili ng estado sa buhay, ng nakaraan, o ng mga pagsubok na daraanan. Ang tunay na pag-ibig ay matapang, mapagpatawad, at laging handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Pangalawa, ang pag-asa ay parang bituin sa madilim na gabi. Kahit gaano pa kabigat ang problema, kahit gaano pa kasakit ang mga sugat, laging mailiwanag na naghihintay. Huwag tayong bibitaw sa pag-asang iyan. Pangatlo, ang katatagan ng isang tao ay nasusukat hindi sa kung paano niya iniiwasan ang pagbagsak, kundi sa kung paano siya bumabangon sa bawat pagkakamali at pagkadapa. Ang pagpapatawad, sa sarili man o sa iba, ay isang mahalagang susi sa tunay na paghilom. At panghuli, ang simpleng buhay at tapat na puso ay may sariling yaman na hindi matutumbasan ng anumang salapi o kapangyarihan. Ang pamilya, ang mga tunay na kaibigan, at ang komunidad na nagmamalasakit, iyan ang mga tunay na kayamanan. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, kung kayo'y napangiti, napaiyak, o napaisip man lang, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at mahal sa buhay. Huwag din kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento, saloobin, o kahit anong aral na napulot ninyo mula sa kwento ni na Anika at Nash. Ang inyong mga mensahe ay napakahalaga sa akin at nagsisilbing inspirasyon upang patuloy pang lumikha ng mga kwentong pupukao sa ating mga damdamin. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga pahina ng panibagong kwento.
Naway patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at sa ganda ng buhay. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.